Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but Welcome sa ating Wednesday Word. Sino sa inyo rito yung may mga best friend? Ganun lang kayo. Pag may best friend kayo, hindi mo ka lang magsalita, mag-ganun ka lang. Sino rito may mga best friend? Ayun. Oh, yun. Ayan, sige nga, yung iba. Wala kayong best friend? Ganun lang, maglagay lang ganun, make sure may best friend. Diba? Eh yung best enemies. May best friend eh. Di ba may best enemy rin tayo? But you know what? Ang mga best friends, sila yung mga nakakaalam ng mga sikreto ng mga kaibigan nila. Kung minsan, pati sikreto mo, alam nila eh. No? May mga kaibigan tayo na mga masasabing best friend, pero kinuha na ng Panginoon, pero yung sikreto nasa iyo pa rin. Hindi mo pa rin na-i-share. At hindi naman dapat i-share kasi yun ay sikreto ka. May mga friend ako na mga pastors na pumunta na sa Panginoon, umuwi na kay Lord. Iba, nakamatayan na nila yung sikreto nila na mga na-share sa akin. At nung nalaman nga ito ng isang misis, sabi niya, Pastor, ano sikreto ng asawa ko sa iyo? Gusto niya malaman. Sorry, hindi ko pwedeng kwento. Sikreto yun eh. Baka ako dalawin nun. Baka ako mahila sa paa habang natutulog ako. Alam niyo, kaya natin may nag-uusapan yan, yung mga sikreto ng ating mga kaibigan. Meron kasi tinatawag na mga secrets sins. Yan. Secret apostrophe S. Secrets sins. Mga sikreto ng kasalanan. Which I want to share with you tonight. Alam nyo, ang dami naman talagang mga mapag-uusapan tungkol sa kasalanan. Pero sa text na ating pag-uusapan, ay lagi tayong 3 main points lang. You can add more, you can think of another thing, pero hayaan nyo muna na dito lang tayo mag-focus muna. At kung meron ba kayong mga naiisip ng mga marami pang mga pwedeng bunga ng kasalanan, hayaan nyo lang yun. Sa Book of Isaiah chapter 59, ay gusto ko i-share sa inyo rito yung secrets sins. Secret apostrophe S hindi plural na secrets. Secret apostrophe S. Secrets sins. Kumbaga mga sikreto ng kasalanan. At ang kasalanan, alam niyo ba na sabi nga ng isang manunulat, sin is the ugliest word I've ever known. Sabi niya, ang salitang kasalanan ang aking natutunan o naalaman na siya pala ang pinakapangit na salita mula nung ako'y mabuhay. Napag-alaman ko na ang salitang kasalanan ang pinakapangit na salita. Sin is the ugliest word I've ever known. Meron din nagsabi na, sabi niya, sin is the only thing that doesn't get better when it is nursed. Sabi niya, ang kasalanan lamang ang tanging bagay na kapag iyong inalagaan ay papangit na papangit. It doesn't get better. Sin is the only thing that doesn't get better when it is nursed, pag inalagaan. So, ano pa? Marami tayong pwede sabihin tungkol sa kasalanan, pero gusto ko pag-usapan natin ito kasi malaki ang epekto ng kasalanan sa buhay natin, lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano na. So, babasahin natin sa ating mga Biblia sa Book of Isaiah, chapter 59, verses 1 and 2. Ito sabi ng Bible, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Sa Book of Isaiah chapter 59, ay nabasa natin dito na ang tainga ng Panginoon ay nakakarinig, hindi siya bingi. Kumbaga, dahil lamang sa inyong kasalanan, kaya kayo nagkakahiwalay ng Panginoon at hindi niya marinig ang iyong mga panalangin at ang iyong mga daing.
bago tayo manalangin, gusto kong i-share sa inyo yung background nitong Isaiah. The book of Isaiah was written at the time na ang layunin niya is to give warnings to the corrupt leaders of Israel. May mga corrupt na mga leader ang Israel na binibigyan ng warning sa pamamagitan ni Isaiah, Prophet Isaiah. At dito nga, ang sabi niya, hindi kayo nabubuhay ng may katarungan. Pag binasa niyo 59 yan, mababasa ninyo na napaka-unfair ninyo, hindi binibigay ang tamang justice. Lahat kayo nagsisinungaling. Lahat kayo ay hindi bibigay ng tama na paghukom sa mga tao. So ngayon, ang sabi niya, hindi natutuwa dyan ng Panginoon. Dahil sa kasalanan nyo yan, napapahiwalay kayo sa Diyos. At dahil sa ginagawa nyo yan, kahit ang Diyos ay hindi bingi para marinig ang inyong mga daing at mga panalangin, dahil sa inyong mga kasalanan, kaya ang kanyang mukha ay kanyang inililingon sa iba, pinapaling niya sa iba, at ayaw niya kayong marinig. Ang unang-unang punto ng sinasabi ng Bible sa Book of Isaiah, kapag ka ikaw ay nagkakasala, lagi ko kayong tinatanong, kahit naman minsan sa church, minsan naman sa preaching, tinatanong ko, kayo ba ay nagkasala? Siyempre, lagi natin sagot, yes. Tapos, nagsisisi ba kayo? Sagot natin, amen. Pag tinanong ko, bakit nyo inuulit? Yan. Kasi naman, kaya na naman natin kinuulit yan, kasi gusto natin. Why? Because sin, number one, because sin stimulates. Ibig sabihin, nakapagpapasigla ang kasalanan. Ano ibig mo sabihin, Pastor, nakapagpapasigla? Alam mo, kung hindi ka sisigla sa kasalanan, at ang dulot niyan ay kamatayan agad, hindi mo yan uulit-ulitin. Sin stimulates, pero let me clear myself. Yan ay nagbibigay lang ng gana sa una. It stimulates, nagbibigay yan ng sigla sa una lang. Ganyan ang epekto ng kasalanan. Kaya nga inuulit-ulit natin dahil masarap gawin. Masarap ang epekto sa katawan, the flesh is being satisfied, the flesh is being fed. Ibig sabihin, yung pita ng laman natin ay natutugunan, yung pangangailangan, at kung ikaw ay nakakarinig ngayon na sinasabi ko, alam mo yung kasalanan na to ay masigla ka lang sa una. Pero meron niyang sikreto. At ang unang sikreto niyang ibinibigay sa iyo, masigla ka sa paggawa ng kasalanan. At masigla ka, bunga ng kasalanan. Pero uli sa una lang yan. Hindi yan tumatagal. Dahil mamaya pag pinag-usapan na natin yung pangalawa at pangatlong puntos natin, makikita mo na grabe pala ang epekto ng kasalanan. Ngayon, gusto ko ipaalala sa inyo na ang Isaiah 59 was written to the leaders of Israel who were corrupt. Dahil nyo ha, mga corrupt ang mga leader na ito ng Israel na siya pinatutungkulan ng Isaiah 59. Baka mga leaders nga kayo, sabi niya, pero sabi ng Bible, kayo ay hindi sumusunod sa inyong mga pamantayan, kayo mismo ang sumasalungat at kayo mismo ang sumisira. Hindi kayo marunong magbigay ng katarungan sa inyong mga kababayan. Kaya dito ang sabi ni Lord sa pamamagitan ni Prophet Isaiah, you are corrupt leaders. Masakit ito kasi kung ilalagay mo ito sa buhay natin Kristiyano, kayo mga Kristiyano na nagsasabing mga born again, kayo mga Kristiyano nagsasabing alam niyo ang Bible, ay hindi niyo sinusunod ang sinasabi ng aking kasulatan. Kayo pa mismo ang mga sumusuway. Kaya ang una, kapag ang kasalanan ay nagawa natin, siyempre una ay masigla ka, pero bandang huli, nawawala yung sigla na yon. At kaya nga sabi natin, ang unang epekto niyan, unang sikreto na epekto niyan, it stimulates. Nagbibigay ng gana. Di ba napansin sa mga magkasintahan? Ito mga youth, sarado nyo muna yung tenga nyo pero gusto kong makausap yung iba rito mga may asawa, alam natin lahat yon na, di ba, meron tayong katipan, meron tayong girlfriend, magkadikit lang yung balat natin, medyo allergic ka, di ba? Kasi meron yung meron yung epekto eh. Pero dahil girlfriend mo boyfriend mo, magka-holding hands kayo. Minsan bukod sa holding hands, naghahanap ka naman ng iba. Gusto mo pa maakbayan, di ba? So pagka naakbayan mo na, kuminsan nagdidiman ka ng kiss. At yung kiss na yon hindi lang sa cheeks. Hindi pa naman pwede dahil nga kayo ay hindi pa naman mag-asawa. Gusto mong kumiss sa lips. At kumisa lumalagpas pa doon kahit mga Kristiyano na. The reason why I'm telling you this, sin stimulates, nagpapasigla. It always want more.
It craves for more kahit bawal, kahit hindi dapat. Ganun talaga ang one of the secrets of sin. Kaya yung isa sa mga sikreto ng kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam, ay mapapansin mong, bakit ganun? Eh, alam ko namang mali yun, bakit ang sigla ko? Kasi because of the flesh desire. The desire of the flesh is totally opposite with the spirit. Ang desire ng ating physical na katawan ay masatisfy ang kanyang mga pita, yung kagustuhan, na siyang salungat sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Kaya nga, sabi ng Bible, pakahangarin ninyo na makita sa inyo ang bunga ng Espiritu. Iwasan ninyo ang pag-inom ng alak, sabi ng Ephesians, sapagkat nakasisira yan ng matinong pamumuhay. Bagkus, sabi niya, pakahangarin ninyo na manatili sa inyo ang bunga ng Espiritu na maghahatid sa inyo sa buhay na walang hanggan. Pero yung pita ng laman, sabi niya, ang hinahatid nito ay kapahamakan. Pero tandaan ninyo, kahit umpisahan natin yung ating buhay Kristiyano, may mga kasalanan tayo nagagawa, kahit alam mong mali, binabalik-balikan mo. Pinagsisihan mo na, inuulit-ulit mo. Kasi nga, it stimulates. Nagbibigay ng gana pansamantala. Nagbibigay ito ng kasiyahan pansamantala. Kasi yung flesh, dahil tayo ay nasa flesh pa, nasa-satisfy. Kaya kahit kasalanan, kumisan, we try to rationalize. Pag sinabing we try to rationalize, tinatanggap mong tama ang mali. Alam mong mali, dahil ikaw ay nasa flesh, binibigyan mo ng katwiran hanggang sa tanggapin mo na yung mali ay tama. Ngayon, dito bilang isang Kristiyano, tayo ay mga anak ng Panginoon, isang malaking epekto niya sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kapag ikaw ay mayroong mga epekto ng kasalanan, nararamdaman mo yung one of the secrets of sin, yung it stimulates. Kaya nga inuulit-ulit I'm telling you. Kaya nga inuulit-ulit Tingnan niyo yung mga nagsusugal. Tingnan niyo yung mga umiinom ng alak. Alam nilang mali eh. Pero pagka nakainom na kahit mali, it stimulates eh. Iba ang gana ng nakainom eh. Gumaganda yung pakiramdam daw niya eh. At hanggang sa uulitin niya uli. Uulitin niya uli ito. At hindi lang yun, pati yung mga nagsusugal, lalo na pagka nanalo, alam naman niyang mali, tutuloy pa rin niya. Kasi nga, nagbibigay yun ng gana. Uulitin ko ulit yung sarili ko dito, sa una lang yun. Yung gana na sinasabi, na nagpapasigla sa una. So, bilang Kristiyano, katulad mo ngayon, nandito ka sa Wednesday Word, isa ka sa mga worker, how are you? How do you deal with sins in your life? How do we deal with the sins we have in our lives? Yung mga nakukumit natin. Why do we keep on returning into it and doing it again and again and again? Why do we keep on doing it kahit alam mo mali? Bakit na nito ginagawa ng paulit-ulit kahit alam nating mali? One of the reasons, it stimulates. Nagpapasigla. You're wanting or you're craving for more. Gusto mo nang higit pa doon. Kaya yung iba, pagka nanalo ng konti sa sugal, ginaganahan. Kaya uli, natatalo hanggang sa wala nang maiuwi sa pamilya yung tatay kasi isinugal niya na ng todo. No? Kasi nga, nung unang nanalo, maganda ang pakiramdam. Ang gusto niya, mabawi, manalo ng mas malaki, hanggang sa hindi niya alam, ipinapahamak na siya. Punta tayo sa number 2. Sabi natin, secret, apostrophe S, secrets of sin. Number 1, it stimulates. And number 2, it separates. Ipinahihiwalay ka nito sa Panginoon. At mababasa niyo yan dito sa verse 2. But your iniquities, sabi niya, but your iniquities have separated you from your God. Sabi niya, subalit ang sala mo, sabi niya, ang nagpapahiwalay sa iyo, sa iyong Diyos. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So yung pangalawa, sa ating pinag-aaralan, hindi lamang yung sin stimulates, but sin separates. It separates us. Kaya nga, ang tanong nila, Pastor, paano yun? Pag ako ba ay halimbawa nag-rapture, samantala ang tagal ko nang naglilingkod sa Panginoon, biglang nag-rapture, ako po ba ay makakasama sa Panginoon? Eh di ba sa akin yung verse na yan? Kapag ikaw ay nasa ilalim ng kasalanan at ikaw ay nagkasala, nasa ilalim ka sa kasalanan na dumating ang Panginoon, alam mo, ililigtas ka, nakalagay yan sa Bible, it separates you. Kung ang kasalanan ay nagpapahiwalay sa inyo ng Panginoon,
It separates you. How can you be with Him? Kaya nga, sikapin natin na tuwing gabi, bago matulog, pagising, o nasa daan ka man, minsan nasa work ka, iba, they maintain their communication with God kahit nag-work. Kahit nagtatrabaho sila, kinakausap nila si Lord. Lalo-lalo pagka nakagawa sila ng kasalanan, they talk to the Lord, kinakausap nila ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, ang sinasabi ko lang, minsan may mga prayer tayo na kung minsan hindi natin makita yung presensya ng Panginoon, parang pag nananalangin ka sa Panginoon ay parang sa tingin mo ay yung panalangin mo parang nasa ceiling lang, nasa kisame lang. Kasi parang hindi mo madama kahit yung pag yung pag-iyak hindi mo maramdaman sa presensya ng sin separates you. Paano mo malalaman yun? Eto na, tatanggalan ka naman ng gana. Kung sin stimulates, sin also separates. The true joy of a Christian is in the presence of the Lord. Ang tunay na kagalakan ng Kristiyano ay sa presensya ng Diyos. Paano mo ngayon mararamdaman yung kagalakan kung binigyan mo ang Panginoon? Paano ka masisiyahan dyan kung binigyan mo ang Panginoon? Hindi ka talaga magkakaroon ng kagalakan. Ikaw ay kalungkutan ang iyong mararamdaman. At yung feeling mo na parang ang layo-layo na ng Panginoon. Alam nyo si Don Moen, yung kinanta niya yung album na I Will Sing, hanapin nyo sa album ni Don Moen yung I Will Sing. Isa sa mga kinanta niya doon yung Lord, you seem so far away, a million miles or more. It feels today. Diba? It feels today. Ang sabi niya, Lord, parang napakalayo mo. Isang umaga pagising niya, parang Lord, parang napakalayo mo na. Diba kayo sasabi natin ng yung you woke up at the wrong side of your bed. Sometimes we feel like that na parang Lord, bakit parang ang layo-layo mo? Because of the sin. Sin separates us. Yung gana sa paggawa ng kasalanan, sa una lang yun, pag nahimasmasan ka na, manulungkot ka na. Pag nahimasmasan ka na at nasatisfy na yung pita ng katawan, pita ng laman, manulungkot ka na. Una-una, bakit ko ba nagawa yun? Pangalawa, anak mo ko, Lord. Dapat mabuhay ako sa kabanalan. Lord, bakit ko ito ginawa? Lord, sorry po. Kumbaga, kakainin ka ng hiya. Plus, ang condemnation ng demonyo naroon. Oh, akala ko ba leader ka? O akala ko ba Christian ka? Ay, di ba, church ka doon, di ba pinag-uusapan nyo yan? O ano nga yung ginagawa mo? Iari tayo sa demonyo. Napakagaling niya magpaalala sa ganun. Kaya akala natin, pagka tayo ay naggumawa ng kasalanan na paulit-ulit, akala natin madaling bumalik. Mahirap. Kasi it takes a lot of humility in the sight of the Lord, asking for His grace to enable you to be back to His presence at ma-overcome mo ang mga condemnation ng kaaway. The devil is very good at that. Ibig sabihin yung, ang galing niya talagang mambuhisit. Kumbaga, bagsak ka na nga, ibabagsak ka pa niya. At matindi pa siyang mambuyo. O, kita mo nga, hindi mo talaga kayang mabuhay na banal. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka nang umattend dyan. Doon ka na lang sa tropa mo. Yun na. Makakaramdam ka na ng hiya. Ayaw mo nang mag-church. Hanggang sa ibang huli, ayaw mo nang mag-ministry. At ang huli pa niyan, sasabihin mo na sa Panginoon, Lord, sorry, ayoko na. Hanggang sa ayaw mo nang mag-serve. Kinakain ka na ng hiya at ng condemnation ng kaaway. So dito yung number 2, it separates. Kapag halimbawa dumating ang Panginoon at tayo nabubuhay sa kasalanan, hiwalay talaga tayo. Hindi tayo makakasama. Bagamat naniniwala tayo na nung tinanggap mo si Jesus, naligtas ka na, pero ang nagbibigay ng kalungkutan sa atin ay yung kasalanan sapagkat ang totoong Kristiyano hindi nakakaramdam ng kasiyahan tuwing mabibigo niya at masasaktan ang Panginoon. Yun ang epekto nun eh. Pag nasaktan mo si Lord, malulungkot ka. Pag nagkasala ka, alam mong you failed God, alam mo talaga hindi ka magiging masaya. Kaya nga, it separates us from the Lord. At kahit ano minsan ang gawin mo, kahit ikaw ay maglupasay, parang hindi mo maramdaman ang presensya ng Lord. At yun ang pinakamasakit. Ay yung hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Napakahirap yan. Kaya mga kapatid, kung titignan nyo mabuti ito pinag-uusapan natin, sipin nyo mabuti ha, ano ang mga sekreto ng kasalanan sa iyo? Noong una magana ka, yung sinasabi ko at first, pagkatapos mong ganahan, nasatisfy na yung pita ng laman, kalungkutan na. Yun na ang epekto niyan. Kaya ngayon, sa panahon na yan, tatrabahuin ka ng kaaway. So mag-ingat ka dun. Kaya ako to sinasabi, ano ba yung mga kasalanan nating lagi natin binabalik-balikan? Ano ba yung kasalanan natin na magpapahirap sa iyo para mag-ministry? Yung kasalanan na yan na magiging dahilan para hindi mo magawa, pinagagawa ni Lord. Yung kasalanan na yan na magiging dahilan para mawalan ka ng gana sa iyong paglilingkod sa Panginoon.
Kasi it separates you eh. Hindi madama yung presensya ng Panginoon. Kaya ikaw nahihirapan ka mag-ministry. Tandaan nyo, sabi dito ng Bible, ang background ng Isaiah 59 is to give warning to the corrupt leaders of Israel. And the Lord is giving us a warning today. Binibigyan tayo ng warning, tayong mga manggagawa, tayo ng mga naglilingkod sa Panginoon. The Lord is giving us a warning. One of the secrets of sins that you're going to feel ay tinatawag nating separation. Tingin mo parang ang layo-layo na nito. At mararamdaman mo yan. Gawin natin number 3. Sabi natin dito, secrets of sins. Ang una, ang sabi natin, sin stimulates. Number 2, sin separates. And number 3, sin suffocates. Hindi ka pahihingahin. Parang ang nasuffocate, ibig sabihin, masasakal ka ng todo. Alam niyo ba, karamihan ng mga nasunog, ng mga bangkay, doon sa mga nasunugan ng mga building, nasunugan ng mga bahay, bago yun namatay, bago yun nasunog, nasuffocate muna yun. Based sa aming pag-aaral sa fire safety seminar, dahil ako po ay nag-work pa dito sa Camp Aguinaldo, meron sa amin nag-seminar, yung fire safety seminar, basta umusok na, nagkaapoy na, ang sabi niya, huwag kang tatayo. Kung nasa room ka na, nag-aapoy, huwag kang tatayo. Ikaw ay gumapang. Sabi niya, yung first hanggang 2 meters, sabi niya, from the ground ay wala yung usok. Ang usok nasa taas. Doon makakahinga ka kung mahirapan kang huminga. Kaya sabi niya, kung magagapang ka palabas, huwag kang tatayo. Sabi niya, bumalik ka doon sa baba, lumuhod ka, tapos gumapang ka ng mga 2 ruler ang taas. Sabi niya, kasi sa area na yan, wala diyang usok. Sabi niya, ang usok nasa taas. Ngayon, nagkakaroon muna ng suffocation bago namamatay o nasusunog ang isang tao. Kasi pag nasuffocate ka na, hindi ka na makahinga, tapos magiging disoriented ka na. Pag na-disorient ka na, hindi mo na alam kung ano nangyayari, hanggang sa mabubuwal ka na, doon ka nasusunog. Kaya ako tuwing na binabanggit, yung kasalanan, it gives you disorientation. Nasa-suffocate ka dyan. Kumbaga, karanasan mo magkasala, nalungkot ka na nga, sa una nagbigay ng sigla, na ikaw ay ginanahan, mayroong stimulation, pero pagkatapos noon, nagkaroon ng separation. Ihiwalay ka na sa presensya ng Diyos. At ang pangatlo, yung suffocation. Paano lumabas yung suffocation? Yung sinabi dito ng Bible na hindi ka na marinig ng Panginoon. Dito sabi ng Bible, basahin natin ha. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have separated you, have hidden your face from you. Kumbaga, yung mukha ng Panginoon hindi mo na makita. Ano yung naging dahilan? Yung iyong mga kasalanan. So that He will not hear. Alam niyo, pagka alam mong si Jesus ang buhay mo, pag siya nabi mong, Lord, you're my life, you're my everything. Siya yung hininga mo eh. Siya nagbibigay ng lakas sa'yo. Pag hindi mo na maramdaman yung joy of being a Christian, maghahanap ka ng ibang joy. And sadly, people try to find joy from the wrong sources. Minsan nahanap natin ang kagalakan, yung tunay na kasiyahan mula sa mga maling sources. The true source of joy is only in the Lord, can only be found in Jesus. Pero dito, sabi ng Bible, bakit nagkakaroon ng suffocation? Hindi ka makakahinga. Hanggang sa magiging manlulupaybay ka na lang, mawawalan ka ng gana, hanggang sa mapapansin mo, ayaw mo na mag-church. Ang lumalabas sa bibig mo ay puro atake. Mabanata mo na si brother, galit ka kay brother, galit ka kay sister. Pagkatapos nun, galit ka na sa church, galit ka na sa pastor. Wala ka na makita maganda, pero ang dahilan nun, kasalanan mo, pinag-umpisahan. It suffocates you, wala na eh. Si sister nag-post lang eh, ang tingin mo, ikaw pinariringgan. Si brother nag-post lang, tingin mo, ikaw pinariringgan. Wala na, nasasakal ka undi-undi. At tuwing makaka-join ka sa fellowship ng mga kapatiran, yung saya mo, hindi totoo. Yung ngiti mo, hindi totoo. Kasi nga, nasasakal ka na. Sa bawat pag-uusapan nilang kabanalan, nasasakal ka. Kasi alam mong hindi ka totoo. It will suffocate you. Hindi ka makakatagal.
Kaya kung ikaw ay manggagawa, o ikaw ay member, ikaw ay leader, ikaw ay worker, the book of Isaiah, chapter 59, is giving us a warning. Ang warning niya, yung mga sikreto ng kasalanan na yon na mararanasan at naranasan na nga natin yung iba, ay tiyak na mangyayari. Yung suffocation. Suffocation yung, hayaan mo na nga ganyan, ayaw mo na magbago, yun ang suffocation. Hinahayaan mo na lang na masakal ka at mapariwara ka. Kaya kahit sino umaya sa'yo, kahit mali, sige ka lang ng sige. Kahit alam mong kasalanan, sige ka lang ng sige. Wala nang kumukontrol sa'yo. Kasi sa tingin mo, ang Diyos hindi nakikinig sa'yo. Tandaan nyo ang sabi ng Bible, ang kamay ng Panginoon ay hindi maigsi para hindi ka abutin. Ang kanyang tainga ay hindi bingi para hindi kanya marinig. Pero dahil sa kasalanan, yun yung sikreto ng kasalanan, yung epekto na yun sa atin na hindi natin minsan pinag-uusapan. Kaya natin pinag-uusapan para yung goal natin for the year 2025 ay tuloy-tuloy. Mabigyan tayong lahat ng warning at alam natin ang gagawin natin pag dumadating itong ganitong mga bagay. Ay mga kapatid, think about it. Ang gusto ko lang sabihin ay pag-isipan natin mabuti. Ano ba ang ating mga ginagawa sa bawat araw, sa ating relationship sa Panginoon, sa ating pakipag-ugnayan sa Panginoon? Be sure na yung secrets of sins are not happening to you. Marami ka pang pwedeng idagdag dyan. Marami ka pang pwedeng idugtong. Pag binuksan mo ang buong Biblia, ang daming pwedeng bumanggit tungkol sa kasalanan. Pero gusto ko na mag-focus tayo dyan. Ang sin na sinasabi natin dito, sabi natin, sin stimulates. Bibigyan ka ng gana sa una. But sin also separates. Doon, mawawalan ka na ng gana. And sin suffocates. Masasakal ka na. Wala ka ng, parang nawawalan ka na ng desire lumaban at ipaglaban ng iyong pananampalataya. Sunod ka na lang ng sunod, kahit mali. Sunod ka lang tayo ng sunod, kahit ayaw ng Panginoon. Amen? So, i-conclude natin ang mensaheng ito. Ang mensahe ito ng Panginoon ngayong gabi, the Bible can keep you away from sin. If the Bible can keep you away from sin, sin can also keep you away from the Bible. Kung kaya kang ihiwalay ng salita ng Diyos sa kasalanan, kaya ka rin ihiwalay ng kasalanan sa Biblia. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Good evening. Welcome sa ating Wednesday. I'm ready.